Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, narito muna ang ilang mga napili nating komento patungkol yan sa naging previous update natin. Una komento mula po ito kay Miss D. Sabi niya, grabing manghusga kay Paolo. Dapat solid kayo kung talagang fans kayo ng Kimpaw. Pag wala kayong tiwala kay Paolo, matitibag nga ang Kimpaw. Ako naniniwala na may dahilan kaya siya nagtatakip ng mukha kasi matagal silang magtitaping. Umiiwas na magkasakit kasi mahina katawan ni Paolo o tinatago niya mukha niya kasi may bigote na siya, malamang need yun sa alibay. Di dapat basta-basta husgahan ang isang tao kung talagang solid Kimpaw kayo. Ako Kimpaw forever, kaya buong tiwala ko kay Paolo na kaya niyang hinintay si Kimi dahil love niya ito hanggang dulo. Si Lord ang bahala sa lahat. Kimpaw forever. So maraming salamat po sa komento, Miss Dino. Agree po ako sa inyong sinabi. So dahilan kaya po nagtatakip si Paolo Abilino ng kanyang mukha dahil baka naman nga po siya po ay pagkaguluhan ng mga casual netizen na makakakilala po sa kanya. Kaya naman para maiwasang siya ay madumog, tinabunan niya na lamang yung kanyang mukha para makagalaw po siya as normal po na mga na personalidad. Kasi pag ikaw ay lumabas dito sa public places, syempre po, ikaw ay pagkakaguluhan. So siguro, yun yung iniiwasang mangyari ni Paolo Abilino kasi maglalaking taping na nga sila, 'di ba? Kailangan po ay si Paolo hindi po na-expose sa kung ano man pong virus dito sa labas. So nag-iingat lang si Paolo Abilino, kaya wag na pong i-bash si Paolo ng ibang mga netizen or ilang mga Kimpaw fans dyan. So maraming salamat sa komento, Miss D, dahil naliwanagan po ang ibang mga fans na patuloy na nagtatanong bakit may takip lagi si Paolo ang kanyang mukha. At ang pangalawang komento naman ay mula po kay Ginang Helenita Catalasan. Sabi niya po, good evening Dries, pero dito sa Paris 1:20 in the afternoon breakfast muna, din nood ako sa Dries. Ako 69 na, pero kay Kim Chu ako na humaling, kaya ayokong nasasaktan si Kimi, at thanks sa support mo sa Kimpaw. Pagising ko Dries, sinahanap ko it's showtime para makita si Idol Kimi. Yun pala Sunday ngayon. Nakita ko yung fun run. God bless you Dries and God bless Kimpaw. I'm always praying that they will be together till the end. So maraming salamat sa komento, Ginang Helenita Catalazan. Shoutout po sa inyo dyan sa Paris, no? So hopefully po si Chinita Princess ay present pa din sa It's Showtime, pero siguro paalis na po yun mga ka-Kimpaw eh. So mamimiss na naman natin si Kim Chu ng ilang linggo. And also, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa akin kay Kim Chu. Mag-iingat po kayo dyan sa Paris. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol nga dito sa katanungan ko nga po kahapon kung buy one take one po yung running shoes ni Kim and Paolo Abilino kasi to winning is winning. And eto nga po yung kasagutan ng isang Kimpaw fans dito sa update natin. Sabi niya, hello Dries TV, hindi buy one take one ang running trainers na yan. Mahal, 230 pounds dito sa UK. So sa Pinas, nasa 17,618 each. Magandang trainers yan for running, lalo na tumatakbo sila Pau at Kim ng malayo. Kailangan nila ng comfortable trainer. So ibig sabihin, isa po sa kanila yung bumili ng running trainer na shoes na to mga ka-Kimpaw. Tapos ibinili na din yung isa. Grabe no, 17,000. Sobrang mahal. And afford naman ni Chinita at Paolo Abilino yan.
basic na lang sa kanila yung ganyang halaga mga kakimpaw. And also, deserve nila yan. So maraming salamat po sa pagtalima sa aking katanungan. Mabuhay kayong lahat. So proceed na tayo sa update natin sa araw na to ng Lunes. So happy birthday muna kay Isaias, ang videographer po, photographer ng isang Chinita princess. Ayan po, nag-celebrate po siya ng kanyang birthday ngayon. And alam naman natin na pag may mga ganyang celebration po mga kakimpaw, hindi mawawala syempre ang pag-gift ng isang Chinita princess kay Isaias. So baka naman may paayuda ka dyan, Isaias, diba? For Kim and Paolo Abilino, ilabas mo na yan. Charot lang. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa binahagi po ni Attorney Lilet Matias sa kanyang ex-account. Tungkol ito sa isang fan kuno ni Kim and Paolo Abilino na kung saan para pong parang nangaano siya para pong basta sabi niya kasi dito, sabi ng isang Kim Pao kuno, I will watch and tweet the Alibi and other future Kim Pao project, but I will never again spend sleepless nights fangirling and never again spend a single centavo on future voting or promotions or donations for block screening, etc. needed. I will do what a casual fan does. So bakit kaya? Bakit ganito yung nangyari sa kanya, 'di ba? Bakit parang meron siyang huhugutan, ano ba to mga kakimpaw? Kaya sabi po ni Attorney Lilet Matias na para bang siya lang yung nagpuyat, kakastream ng linlang at may label Make It Disappear on Netflix, gumastos sa voting and promotion per kimpaw. Buong-buang suporta ko sa dalawa kahit kalahati nyo lang ako. So ano kayang pinaghuhugutan ng isang Kimpaw fan na to, no? Bakit gano'n na lamang at parang may pagtatampo siya mga kakimpaw? Bakit kaya? Next topic naman, pag-usapan natin itong nakita nating balita mula po ito sa Showbiz Buzz. Tungkol ito sa aktres na magiging karibal daw po ni Chinita Princess por Paolo Abilino para daw ito sa The Alibi. And napakinggan din natin dito na itong fresh face daw po ng aktres ay meron daw pong chemistry for Paolo Abilino mga kakimpaw. So ibig sabihin may karibal pala si Kim Chu kay Paolo dito po sa The Alibi. At sinong actress naman kaya yan? So manghuhula na naman tayo. And since meron nga pong collab triangle, itong si Chinita Princess kay Paolo Abilino, ang daming mga komento na naman ang nakita ko dito sa social media. So kailangan po mga kakimpaw ng kakompetensya ni Chinita Princess para mas lalong exciting yung kwento. Sabi nga po ni Ma'am Mercy, syempre kailangan meron namang ganyan talaga, kailangan may bida at kontrabida. Ano po ang problema? Lawakan ang pag-iisip. Hindi tatakbo na maganda ang storya ng palabas kung walang ganyan. Normal po yun, hindi ko mo may ka-love triangle ay gusto na Paolo. Ano ba yan? Walang isip at ganun na ba? Kahilig sa babae si Paolo at ganon din kay Kim, may respeto sila sa isa't isa kaya wag nyo namang husgahan. So yes po mga kakimpaw, sa The Alibi lamang po yun, hindi po ito po real life, sa story lamang po yun para mas exciting lalo yung maging kwento, kaya wag sanang seryosohin ng iba. So anong komento nyo dito? Please comment down below.